Isinilbi na ng NBI ang warrant of arrest sa kontratistang si Sara Diskaya na isa sa 10 ipinaaresto kaugnay sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. May report si Joseph Moro. Isinilbi ngayon ding gabi kay Sara Diskaya ang warrant na inilabas ng Lapu-Lapu City Regional Trial Court. Si Diskaya ay nasa kustodiya ng NBI. Kitang naging emosyonal siya. Happy, yes. Ma'am, sandali lang po. Sandali lang po, ma'am. Binasaan siya ng kanyang karapatan. May karapatan po kayong manahimik. Ano man Pinagsuot ng dilaw na t-shirt pang detainee pero hindi na pinusasan. Sumailalim din siya sa check-up. Nagkatotoong ipinangako ng Pangulo nung nakaraang buwan. Wala silang Merry Christmas. Before Christmas, makukulong na sila. Ayan, magandang araw po. Ang Pangulo rin na nag-anunsyo ngayong araw, isang linggo bago magpasko, na may arrest warrant na laban kay Diskaya. Naglabas na ng warrant of arrest ang korte laban sa 10 pangunahing sangkot dito sa anomalyang ito. Kabilang na po rito si Sara Diskaya. Naharap ang 10 sa kasong graft at malversation kaugnay sa 96.5 million pesos na Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Ang kaso nila malversation non-bailable o hindi pwede makapagpiyansa. Bukod kina Diskaya, may 8 opisyal pa raw ng DPWH na gustong sumuko. Bukod dito, may 8 opisyal pa ng DPWH ang nagpahayag na kagustuhan nilang sumuko. Di pinangalanan ng Pangulo ang 8 DPWH official. Wala pang pahayag sina Diskaya at ang iba pang pinaaresto. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, ang sabi ng ombudsman nung nakaraang araw lang o kahapon, meron siya pang ifa-file na isa o 2 pang kaso sa korte bago magpasko. 87 na individual ang inirekomenda nilang makasuhan kabilang si dating House Speaker Martin Romualdez. Pero sabi ngayon ng kanyang abogado hindi naman inirekomenda ng ICI na kasuhan si Romualdez. In fact, the ICI made it clear in their referral that it was issued without finding or conclusion of guilt or liability on the part of former Speaker Romualdez. Dati ring itinanggi ni Romualdez na sangkot siya sa mga questionableng proyekto kontra baha. Samantala, tinawag namang nuisance ni Quezon City 5th District Representative Patrick Vargas ang 1 billion peso class action civil suit na isinampa laban sa kanya at iba pa. Isinampayan ng grupong United People Against Corruption dahil anila sa perwisyong idinulot ng pagbaha sa Quezon City na bunsod daw ng di maayos na proyekto kontra baha. Para kay Vargas, politika ang dahilan ng reklamo. Nakita naman daw sa pag-aaral ng Quezon City LGU na walang Ghost Flood Control Project sa kanyang distrito. This is a nuisance suit filed by a discredited QC politician. We know the members and the operators behind the group. Maghahain daw sila ng legal na hakbang oras na makuha ang kopya ng reklamo at mapag-aralan ito. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inililipat na si Sara Diskaya sa detention facility ng NBI sa Muntinlupa at bukas inaasang ililipad pa Cebu kung saan nakahain ang kanyang kaso. Para sa iba pang detalye, may live report si John Consulta. John. Ato, ilang minuto pa nga lamang nakakaraan nang kami umalis na dito sa National Bureau of Investigation Headquarters sa Pasay City. At kasalukuyan ay nandito kami ngayon sa may bahagi ng sa Skyway, no? At sa mga oras na ito, bantay sarado tusigi ng Sara Diskaya ng mga tauhan ng NBI. Mahaba itong aming convoy na patungo ngayon sa may bahagi ng Muntinlupa kung saan naroon ang NBI detention facility. May suot na sombrero si Diskaya, nakasuot ng kulay dilaw na NBI detainee t-shirt at bago umalis ng NBI headquarters Atom ay nilagyan din ng posas si Diskaya bilang bahagi ng protocol ng NBI dahil ibabiyahe siya palabas ng NBI headquarters patungo sa may bahagi ng Muntinlupa Atom sa kaninang actually pasado alas 7 ng ng gabi nung ating nakumpirma nga itong warrant of arrest na nakalabas para kay Ginang Diskaya. Ito ay matapos na rin sumunod nung naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na nagsasabing meron lang ang warrant of arrest para kay Ginang Diskaya at para sa iba pang mga tauhan ng DPWH na naka-custody ngayon sa may bahagi ng Davao. Sa ating impormasyon nakalap nga ato, ang magiging sequence ng mga pangyayari mula dito
sa aming biyahe, ay ihahatid siya sa Bucor facility na actually hawak ngayon ng NBI Detention Facility, itong isang area doon, at doon magpapalipas na magdamag si Gina Vizcaya. At bukas inaasahan siya rin ay ihahatid ng NBI patungo naman sa may bahagi ng DOJ dahil na sa kanyang pagdilig doon ng umaga. No? So, magiging flow na to, Atom, ang sabi din ng NBI kanina, the NBI spokesperson head agent Palmer Malyari, na si Ginang Vizcaya din ay ibabiyahe pabalik ng Cebu dahil kinakailangan ipatupad yung return of warrant, Atom, no, na in-issue ng Lapu-Lapu RT ng arrest warrant kay Ginang Vizcaya, at kinakailangan dalhin yung warrant doon at maging itong si Ginang Vizcaya. Atom. Maraming salamat, John Consulta. Hindi raw magsasorry si late Representative Richard Gomez kasunod ng pambabatok niya sa presidente ng Philippine Fencing Association na si Rene Gacuma. Ani Gomez, may pinaboran umano ang PFA at mga coach kaya hindi pinaglaro ang player na mula Ormoc. Ayon naman kay Gacuma, maraming nilabag ang naturang player kaya hindi pinaglaro sa individual event. May report si Sandra Aguinaldo. Kuha ito sa Fashion Island sa Thailand kung saan ginanap ang fencing competition ng Southeast Asian Games. Sa kanan makikita ang mga lalaki na naglalakad at nag-uusap. Maya-maya, binatukan ng nakaitim ang lalaki sa harap ng naka-blue jacket at naka-cap. Ang nambatok umano, si late Representative Richard Gomez, bahagi ng shotgun skit at trap team at tatay ni Juliana Gomez na kasama sa SEA Games fencing team ng Pilipinas. Ang binatukan niya, si Rene Gacuma, presidente ng Philippine Fencing Association. Nakatayo ko, pinapanood ko yung laro Tapos lumapit sila sa akin. Tapos nung kinakausap ko na sila, tumalikod Lalapit ko sa'yo, makikipag-usap ko sa'yo, tatalikuran mo ako, bastos ka talaga. Talagang tinamaan. Aminin ko, talagang nagagalit ako, naiinis sa decision na ginawa nila. Nag-ugat daw ito ng hindi paglaruin ng PFA ang player mula Ormoc na nag-top sa rankings. Pinalitan ito ng ibang player na hindi taga-Ormoc. Ani Gomez, may favoritism ang PFA at ang coaches. Tinanggal nila yung player namin as an individual player, and then pinalitan nila. Ang akin kasi dito, nag-qualify yung bata. Nag-qualify siya. Sa lahat ng qualifying events ng fencing, sumali yan, nag-number 1. Hindi nila tinatalo, nahihirapan sila dyan. And then, bibigyan nila ng rason na hindi raw nagte-training, hindi raw nagpapakita. Sabi ko, how sure are you? Kasi taga-Ormoc yan. Nagsumite ng incident report si Gacuma sa head ng Philippine delegation sa SEA Games. Hindi raw niya lubos maisip ang ginawa ni Gomez na dati ring fencer, tatay ng fencer at isang kongresista. Sinaktan, pinagsalitaan ng masama at pinagbantaan umano siya ni Gomez. Nung araw na batukan daw siya, may iba pang pananakit at pagmumura siyang natanggap sa kongresista. Without the authority to replace the athlete, he squeezed my hand really hard. He stepped heavily on my left foot, like I couldn't move. I see him approaching me. He cupped my jawline here, squeezed it really hard. HR ka lang, hindi mo alam ang ibig sabihin na maging atleta. And then he said, alam ko saan ka nakatira. Paliwanag ni Gacuma, hindi pinaglaro sa individual event ang sinasabing player na taga-Ormoc dahil base sa desisyon ng buong coaching staff. Marami itong hindi sinunod. Lagi raw itong absent sa mga training. Hindi rin umano ito sumama sa mga ginastusan ng pamahalaan na training abroad. We are supposed to build character. Compliance is huge. Even though they're talented, all right, but non-compliant to the behavior of staff, what is expected of them, who are athletes of the Philippine Sports Commission, who government is supporting them. Nakapaglaro naman ang players sa team event at nakuha nila ang bronze medal kanina. Wala raw balak mag-sorry si Gomez. Wala ring balak magpatawad si Gacuma. Not say sorry dahil mali yung ginawa nila. Tinanggal nila yung opportunity ng bata na maglaro sa SEA Games. Tinanggal nila yung opportunity ng bata na magkaroon ng medalya. Sinayang nila yung pondo ng gobyerno. Everybody has the right to complain. Di hayaan mo siya mag-complain. I will not say sorry because masama yung ginawa nila.
I'm a player here and an officer of the Sports Association. Hindi ako congressman dito. Paggalit ko sa kanya, hindi ako bilang congressman. Nagalit ako sa kanya bilang atleta at I was attacked, I was antagonized, I was assaulted, verbally abused and insulted. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isinilbi na rin ng warrant of arrest para sa kapwa akusado ni Sara Diskaya na si Maria Roma Angeline Rimando. Isinilbi yan sa loob ng Pasig Police Headquarters matapos sumuko ni Rimando ayon sa Pasig Police. Kasunod nito, dinala si Rimando sa Rizal Medical Center para sumailalim sa medical exam. Inuman at Christmas party sa loob ng presinto ang naging mitsa para matanggal ang ilang pulis sa Eastern Samar. Nirelieve din sa pwesto ang isang opisyal ng Highway Patrol Group dahil sa pananakit ng isang patrolman matapos ang Christmas party. May report si Ian Cruz. May hawak pang baril ang lalaking yan habang tila may sinisipa sa viral video na ito. May hawak na baril. Nangyari yan sa loob ng National Headquarters ng PNP sa Camp Crame pagkatapos ng Christmas party noong December 16. Ang lalaki sa video, isa pala sa matataas na opisyal ng HPG na si Police Colonel Helson Walin. Ang tila sinisipa niya, HPG patrolman na nagtamo ng mga sugat sa labi at muka. Nakasalubong niya lang daw noon si Walin sa parking area. Bigla na lang po bumaba, tapos nag-load ng baril, tapos tinutok po sa akin, tinadyakan po ako. Nang walang dahilan? Nang walang dahilan po? Hindi ko na po masagot, sir. Tumagal daw ng 30 minuto ang pananakit. Pinagbantaan din daw siya ni Walin sa di malamang dahilan. Hindi ko rin masabi na talagang nakainom siya. Pero para po sa akin, ma'am, yung amoy po nung alak, then the way he act po, under the influence din po ng alcohol. Ongoing na ang internal investigation ng HPG. Ang suspect nirelieve at dinisarmahan na at bukod sa kasong administratibo ay posible ring maharap sa kasong kriminal. Sabi niya, palagi akong inarangan ng mga yan, walang respeto sa akin. Kaya nga nagalit ako kasi kahit assuming na naharang ka, that's not enough na magalit na you do those grave threats and all that. Wala pang pahayag si Colonel Walin. Halos kalahati naman ang bilang ng mga tauhan ng isang police station sa Dolores, Eastern Samar ang inalis sa pwesto. Nag-inuman kasi sila habang naka-duty sa loob mismo ng presinto. Merong Christmas party that time. Under sa ating protocols and guidelines, bawal po kasi ang mag-inom sa loob ng police station. Bukod sa 15 pulis at isang non-uniformed personnel, tinanggal din sa pwesto ang hepe ng Dolores Municipal Police Station. Sinusubukan pa namin silang makuhanan ng pahayag. Reassignment naman to complete or to augment the personnel of Dolores MPS. Ian Cruz, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 6 sugatan sa nahulikam na karambola ng 5 sasakyan sa Poso Rubio, Pangasinan. Sa CCTV, kitang biglang lumipat ng lane ng isang van at sumalpok sa kasalubong na truck na tinamaan ng kasunod na tricycle. Habang ang van, tinamaan na rin ng sasakyan sa likod nito. Tumilapon ng tricycle driver hanggang sa pumailalim sa truck. Ligtas na siya pati ang driver ng truck, van at 3 iba pa na nasugatan sa insidente. Ayon sa pulisya, posibleng nakaidlip ang driver. Nakaidlip rin ang driver ng isang kotse kaya sumalpok sa kasalubong nitong delivery van sa Maharlika Highway sa Plaridel, Quezon. Lumihis ng lane ng driver ng kotse at sumalpok sa van. Sugatan ng driver at 2 sakay ng kotse. Nakuha ni Alex Ayala ang kanyang kauna-unahang gintong medalya sa Southeast Asian Games. Yan din ang first gold medal ng Pilipinas sa women's tennis singles sa loob ng 26 na taon. Naka-straight sets victory si Ayala laban sa pambato ng Thailand, 6-1, 6-2. Matagal ko nang pinapangarap yon na, ako yung makakadala ng ganong pride sa Pilipinas. Napasakamay rin ng Pilipinas ang ating women's national football team ang first gold sa women's football sa SEA Games laban sa defending champion team ng Vietnam. Nakakuha rin ng ginto si Melvin Sakay para sa men's laser run ng modern pentathlon.
Ginto rin ang nakuha ni Pinoy windsurfer Denver John Castillo sa windsurfing men's under-19 IQ foil event. As of December 18, ranked 6 ang Pilipinas sa medal standing na may mahigit 200 medalya. 41 riyan ang ginto.